Shalom Aleichem. Blessed day to all. Our Preaching in the Wilderness series and a Catholic Daily Gospel reading. Ang background ko is isang simbahan siya. Dito ko nakita sa TikTok. Para pinuhan ko para maging background para malaman kung saan ba ito. Hindi kasi parang hindi detailed yung pagkalagay kagabi sa TikTok. Kaya nakita ko ito. Saan kayang parokya ito? O anong simbahan kaya ito? So ang ganda ng pagkagawa. Ang kwan daw po niyan is ang mga dyaryo daw po yan yung ginawang drawing na yan ng Panginoong Jesucristo. So our Catholic Daily Gospel reading is taken from Matthew chapter 22 verses 1 to 14. Glory to you, Lord. Jesus again in reply spoke to them in parable, saying, "The kingdom of heaven may be likened to a king who gave a wedding feast for his son. He dispatched his servant to summon the invited guests to the feast, but they refused to come. A second time he sent other servants, saying, 'Tell those invited, behold, I have prepared my banquet. My calves and fattened cattle are killed, and everything is ready. Come to the feast.' Some ignored the invitation and went away, one to his farm, another to his business. The rest laid hold of his servants, mistreated them, and killed them. The king was enraged and sent his troops, destroyed those murderers, and burned their city. Then he said to his servants, 'The feast is ready, but those who were invited were not worthy to come. Go out, therefore, into the main roads and invite to the feast whomever you find.' The servants went out into the streets and gathered all they found, bad and good alike, and the hall was filled with guests. But when the king came in to meet the guests, he saw a man there not dressed in a wedding garment. He said to him, 'My friend, how is it that you came in here without a wedding garment?' But he was reduced to silence. Then the king said to his attendants, 'Bind his hands and feet and cast him into the darkness outside, where there be wailing and grinding of teeth. Many are invited, but few are chosen.'" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, ang ebanghelyo ngayon ay katunog ng ebanghelyo kahapon, kasi ang ebanghelyo kahapon, mga kapatid, it's about also an invitation, pero yung settings niya is patungkol naman yun sa trabaho. Naghihintay or nagtawag ang Panginoon para magtrabaho sa kanyang ubasan. Nagtawag siya ng pinakamaaga, nagtawag siya ng tanghali, at nagtawag siya sa pinakahuling oras ng hapon. But they give them all the same amount of wage, yung isang denaryo sa isang araw. So dito uli ay pag-iimbita na naman ang ipinapakita ng Panginoon na paghahalin tulad niya sa ang isang banquet sa kaharian ng Diyos. Nag-iimbita siya. So, mayroon nga sa atin, di ba? Kung minsan hindi tayo imbitahin,
imbitahin sa piyesta or sa banquet, sa salo-salo, basta yung kaibigan natin inimbita, di ba? Pupunta tayo. Lalo na sa amin sa probinsya. Dispiras pa lang ng kasal ng Biyernes ay, halimbawa, Sabado ang kasal, Biyernes pa lang. Grabe na po yung kainan niyan, mga kapatid. So kahit hindi kami invited, understood na yun ng expected na yun ng ikakasal na maraming pupunta sa kanyang bispiras ng kanyang kasal. So anticipated na nila, kaya maghahanda sila ng marami. So dito, ipinapakita ng Panginoon na ang paghahari ng Diyos ay isang katulad ng banquet. Sino ang ayaw sa atin sa banquet? Di ba? So, there is no reason kung ayaw mo na tumugon sa Panginoon dahil trabaho, ayaw mo nang mapagod ka. Dito isang pag-aanyaya ng Panginoon na pumunta tayo sa kanyang banquete or banquet. The Lord is inviting us at nagsugo sa kanya siya ng maraming alagad niya. Actually, kung titingnan natin dito, it refers to his prophet, yung mga propeta niya. Kasi di ba ang pinatay ng mga nag-imbita. So, makikita din natin dito na una na inimbitahan is yung mga may mga kilalang tao. Kasi sabi rito, he dispatched his servant to summon the invited guests the feast, but they refused to come. And the second time, he sent other servants saying, tell those invited, behold, I have prepared my banquet. My calves and fattened cattle are killed, and everything is ready. Come to the feast. Some ignored the invitation and went away to his farm, to his business. The rest laid hold of his servant, mistreated them, and killed them. So, actually, kung titingnan natin, it refers to the prophet, ng propeta ng Diyos, mga propeta niya nung una na kanilang pinapatay, na pinapadala ng Diyos para sa kanila. So, may mga inimbita, may mga specific persons. Sa unang bahagi, may mga specific persons siyang inimbitahan para dumalo sa kanyang salusalo o sa kanyang piging. Pero itong mga tao na ito ay hindi pumunta. Pero muli na nagpadala ang Panginoon ng mga isinugo niya na mga tauhan niya, mga servant niya, na tawagin muli itong mga guest na ito. But they refuse. Then ang iba nga pinatay pa nila yung mga So ibig sabihin, 2 beses silang pinuntahan. They were given chance na baka sakaling magbago ang isip nila, di ba? So they were given a chance. So pinapuntahan ulit sila, but yet they refuse. So the king was enraged and sent his troops, destroyed those murderers, and buried their city. Then he said to his servants, the feast is ready, but those who were invited were not worthy to come. So bearin mo, the same kasi ang parable na ito, it refers to God who is inviting us to his banquet. Baka iniimbitahan na tayo ng Panginoon, yet we still refuse. We still refuse, mga kapatid. Tumatanggi pa rin tayo. Di ba? So, sabi niya, nagpadala siya ng mga sundalo at sinira niya ang siyudad na yon at tinupok. Sa atin, hindi nangyayari pa ito ngayon. Because, kumbaga, sa ating konteksto naman is God is giving us a chance. Kumbaga, parang tinatawag na grace period natin. Grace period para sa atin. Kasi kung babasahin natin yung sa 2 Peter chapter 3 verse 9, makikita natin doon na
ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, hindi niya pa tinutupad ang kanyang pangako para bigyan niya pa tayo ng pagkakataon makapagsisi at magbalik loob sa kanya. So hindi tayo dapat na magsaya na para bagang kahit namumuhay ka pa sa kasalanan, tila baga wala namang nangyayari sa iyo. Pinanghahawakan mo pa yung kasabihan na masamang damo ito, matagal mamatay. But when in fact, ang katotohanan bakit wala pang nangyayari sa iyo is because God wanted you to be saved and return to Him. Yung sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, mga kapatid. Babasahin natin para baka akala natin okay lang ang buhay natin. Kahit pala nagpapakamasama ka, okay lang naman, wala namang mangyayari, di ba? Ang katotohanan niya nito ay sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng iba. Okay? Sabi niya, sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Mga kapatid. Kaya, kung sakaling sa tingin mo na despite you are continuously living in sin, continuously doing bad things, yet you are still alive and kicking, do not rejoice. Huwag kang magsaya. Because ang katotohanan is pinagbibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na magbagong buhay at magsisi at tumalikod sa iyong kasalanan. Yun yung katotohanan. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Actually, kung titingnan din natin, katulad ng binanggit din natin kahapon, ng ang unang tinawag, itong mga tumanggi na ito, it refers to the Jewish people, na sila yung supposed to be ang magdadala ng mabuting balita sa buong mundo. Yung sa Isaiah chapter 49, makikita natin doon. Tapos doon sa Acts chapter 13, sinasabi doon ni Saint Paul na, sabi niya, supposed to be, sa inyo muna dapat ipangaral itong mabuting balita. Ngunit, tumanggi kayo, kaya pupunta kami sa mga hintil. Okay? Okay, sabi ito. Sabi dito sa Acts chapter 13 verse 46, both Paul and Barnabas spoke out boldly and said it was necessary that the word of God be spoken to you first, but since you reject it and condemn yourselves as unworthy of eternal life, we now turn to the Gentiles. For so the Lord has commanded, as I have made you a light to the Gentiles, that you may be an instrument of salvation to the ends of the earth. So siya kanila muna ipinangaral yung mabuting balita. But they refused. They rejected the Lord Jesus Christ. Makikita natin, di ba, yung unang bahagi ng mga taong inimbitahan. Then, after that, sabi niya, sige, wala nang pinili kahit sino na lang ang inimbitahan. Di ba? Iba-ibang klaseng tao. Mga nasa lansangan, mga tax collector, mga makasalanan, inimbitahan. Sabi rito. Okay, ito sabi niya. Go out therefore into the main roads and invite to the feast whomever you find. So lahat na tayo, mga kapatid. May mga talagang guest na invited, may mga specific guest. 2 beses silang pinadalahan ng Panginoon ng mag-iimbita sa kanila, but they continue to refuse. Kaya pagdating dito sa verse 10, sa verse 8, then he said to his servants, the feast is ready, but those who were invited were not worthy to come.
Go out therefore into the main roads and invite to the feast whomever you find. The servant went out into the streets and gathered all they found, bad and good alike, and the hall was filled with guests. But when the king came, so lahat tayo iniimbitahan na, wala nang pinipili. Kaya nga kung titingnan natin doon, po nabanggit ko na rin to, doon sa Matthew chapter 8 verse 11, sinasabi doon sa kanila ng Panginoon sa mga Hudyo na balang araw ay mas marami pang sasalo. Ito sabi dito, balikan natin yung Matthew 8:11 kasi related pa rin ito dito sa gospel ngayon. Sabi niya, I say to you, many will come from the east and the west and will recline with Abraham, Isaac, and Jacob at the banquet in the kingdom of heaven. But the children of the kingdom will be driven out into the outer darkness, where there be wailing and grinding of teeth. So you see. So, ito na yun, katuparan na ng sinabi ng Panginoon dito na lahat inimbitahan na. Lahat inimbitahan, bad or good alike, walang pinipili ang Panginoon. And then the hall was filled with guests. Pero ang seste, mga kapatid, dito sa verse 11, but when the king came in to meet the guests, he saw a man there not dressed in wedding garment. He said to him, my friend, how is it that you came here without a wedding garment? But he was reduced to silence. Then the king said to his attendants, bind his hand and feet and cast him into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth. Many are invited, but few are chosen. Kasi sa konteksto daw po ng mga Hudyo, mga kapatid, kapag dumalo ka sa isang wedding feast, ang nagpo-provide ng wedding garment ay ang host mismo. Ang host mismo or ang what you call this, yung nag-imbita, yung magpo-provide ng wedding garment. Kung titingnan natin, mga kapatid, though may mas malalim pa itong kahulugan, kung titingnan natin na God is expecting us to live a holy life sa pagharap natin sa Kanya. Yun yung wedding garment, represents of wedding garment. Na ang Diyos ay ini-expect niya tayo na mamuhay tayo sa kabanalan. God is naghihintay siya na magbalik loob tayo sa Kanya. Naghihintay siya na magbagong buhay tayo bago tayo humarap sa Kanya. Yun yung wedding garment. Ibig sabihin, nakahanda ka na humarap sa Panginoon. Di ba? Kaya kung i-apply natin yan sa kasalukuyan, sa pagsasimba natin, we're supposed not to wear yung naka-short ka lang, naka-spaghetti, naka-top crop, naka-labas ang puwet ng bata. Ay, hindi dapat ganun, mga kapatid. Kung i-apply natin ito sa kasalukuyan. Pero sa pagharap natin sa Panginoon, ang wedding garment na hinihintay, na inaasahan ng Panginoon is yung kabanalan, yung holiness, yung damit ng pagbabagong buhay, damit ng pagbabalik loob sa Panginoon. Hindi pwede na sa pagharap natin sa Kanya is hindi tayo nakahanda, mga kapatid. Kasi binigyan ito yung buhay natin, chance na ito eh. Ito na yung chance natin. Grace period na natin to. Mahabang panahon na yung grace period ng binibigay sa atin ng Panginoon. Di ba sa mga company may mga grace period? Sa iba wala talaga. Pag late ka talaga, may kaltas pa. Pero sa atin, binibigyan tayo ng Panginoon ng grace period. Yun, malinaw, matanda natin yung sa 2 Peter chapter 3 verse 9, mga kapatid. Kaya hindi pa tinutupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Hindi pa niya tinutupad ito para bigyan tayo ng pagkakataon na makapagbalik loob at magsisi. So, hindi natin dapat ipangalandakan na
It's okay to live like this because the Lord isn't yet returning. Hindi pa nagbabalik ang Panginoon. Okay lang to. Pero dapat hindi natin ipagmamalaki yun sapagkat binibigyan lang pala tayo ng Panginoon ng pagkakataon na magbagong buhay at magbalik loob sa Kanya. Dapat gawin natin to ngayon kasi for tomorrow will be late. Hindi natin alam, mga kapatid. Sino ba nakakaalam na itong umaga na ito may magising pa tayo? Sige nga, sabihin nyo. Sino ba nakakaalam na mamayang hapon buhay pa tayo? Sino ba nakakaalam na mamaya malakas pa tayo? Who knows? In fact, that is why ito yung grace period ng Panginoon ay hindi natin dapat, kumbaga, hindi natin winawaldas or binabaliwala. Ito yung pagkakataon na we need to grab, natanggap, na kumbaga parang grab the opportunity. Hindi natin pwede ipagmamalaki, di ba? Hindi natin pwede yun ipagmamalaki. Katulad daw sinasabi sa Luke chapter 12, di ba? Sinabi ng Panginoon doon sa isang yung mayaman naman. Ano sabi doon sa Luke chapter 12? Sabi doon sa mayaman, yung mayaman na yun ay nagmalaki siya. Yan ang sabi dito. Luke chapter 12 verse 16 to 21. Sabi niya, then he told them a parable. There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. He asked himself, what shall I do, for I do not have space to store my harvest? And he said, this is what I shall do. I shall tear down my barns and build larger ones. There I shall store all my grain and other goods. And I shall say to myself, now as for you, you have so many good things stored up for many years. Rest, eat, drink, and be merry. Di ba? Pamilyar sa inyo ito. Nababasa niyo ito sa mga jerseys. Sabi niya, but God said to him, you fool. You fool. Hangal. Sabi niya, hangal ang pagkatawag ng Panginoon. Sabi niya, this night your life will be demanded of you, and the things you have prepared, to whom will they belong? Saan mapupunta yung kayamanan or ari-arian na pinaghanda, na inihanda mo or pinaghandaan mo? Thus will be it for the one who stores up treasures for himself but is not rich in what matters to God. So, malinaw yan, mga kapatid. Masakit na katotohanan yan. Kaya hindi natin pwede ipangalandakan na, okay lang itong ko. You're living, you're continuously na namumuhay ka sa kasalanan. Masamang damo to, masamang damo, matagal mamatay. Hindi mo pwede yan sasabihin. Hindi mo dapat waldasin ang grasya ng Panginoon, yung grace period na ibinibigay ng Panginoon. Di ba? We are in the grace period of God. So dapat wag nating waldasin, wag nating ipangalandakan na masamang damo, matagal mamatay, mga kapatid. Katulad nito na na mayaman na hindi niya alam kung kailan kakakunin. Yun nga sabi ko sa inyo kanina, alam ba natin na mamaya okay pa tayo? We cannot, mga kapatid. Hindi natin alam. So, kaya nga, ang sinasabi ng Panginoon ay tumugon na tayo sa kanyang panawagan. Then nga, sa pagtugon natin sa ating panawagan, in the judgment day, mga kapatid, ay hindi mo pwede, yung wedding garment, ini-expect tayo ni Lord that we are wearing our wedding garment. Ano yung wedding garment na yun? Yung holiness, yung kabanalan. Yung kabanalan, the righteousness of God through our Lord Jesus Christ. Okay? The robe of righteousness. Okay? Yun yung ini-expect sa atin ng Panginoon.
na suot-suot natin, ibig sabihin kapanalan. Hindi mo pwede sabihin na, sumampalataya na ako sa iyo, Lord. Hindi rin natin pwede sabihin yung ganun. Di ba? As nung previous days, na-share ko na rin yan, mga kapatid. Yan ang sinasabi sa Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad ng kalooban ng aking amang nasa langit. So you see? So are we doing the will of God? Sumusunod ba tayo sa kalooban ng Diyos? So God is requiring us of something, mga kapatid. Kaya nga doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, ito mga kapatid, kasi pumasok ang hari sa hall, ibig sabihin, sabi dito, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, buksan niyo po yung Bible. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive recompense according to what he did in the body, whether good or evil. So, ang linaw nito mga kapatid, sa pagharap natin sa Panginoon, ay the Lord is expecting us. May ina-expect ang Panginoon. Kaya nung pumasok siya sa wedding hall, yung isang tao na hindi nakasuot ng wedding garment, whereas God provided them, ang host ang nag-provide ng wedding garment na yun, yet hindi niya isinuot. So, ang Diyos na ang gumawa ng paraan para sa atin, di ba? Nung naputol yung relationship natin sa pamagitan ng kamatay ng Panginoon Kristo, ay na-restore yung relationship natin sa Kanya. So, yung God is God is expecting us to wear it. Yung kabanalan na yan. Ang sinasabi dito sa 1 Peter chapter 1, mga kapatid, ito yung sinasabi. Okay. Sa 1 Peter, mga kapatid, yung sinasabi dito, tingnan natin, buksan natin. Kasi, importante ito, mga kapatid. Sabi niya, sa verse 17, okay, sa verse 14, like obedient children, do not act in compliance with the desires of your former ignorance. Sabi niya, but as he who called you is holy, be holy yourselves in every aspect of your conduct. For it is written, be holy because I am holy. Mga kapatid, sinasabi. Verse 17, now if you invoke as Father, Him who judges impartially according to each one's works, conduct yourselves with reverence during the time of your sojourning. Sabi niya dito, conduct yourselves with reverence during the time of your sojourning. Realizing that you were ransomed from your futile conduct handed on by your ancestors, not with perishable things, like silver or gold, but with the precious blood of Christ, as spotless and blameless lamb. So God has provided us. So therefore, dapat tataglay natin ito, suot-suot natin itong kabanalan na ito sa pagharap natin sa Panginoon. Huwag mong sabihin, sumampalataya na ako. Nagsisimba naman ako. Yes, nagsisimba ka, pero after it,
isinasabuhay ba natin yung ating pananampalataya? Yun yung mga kapatid. At ang pinaka-motivation natin, why we need to live a holy life, kasi sabi ko nga sa inyo, yung 2 Peter chapter 3 verse 9 is God, yung buhay natin, kung buhay man tayo ngayon, God is just giving us a chance. Kaya hindi natin dapat waldasin. Diba mga kapatid? Huwag nating waldasin, huwag nating akalain, ang Diyos naman mapagmahal, ang Diyos naman ay maawain, ang Diyos naman ay pag-ibig. Yes, He is. That is why He continuously giving us a chance. That is why hindi niya pa tinutupad yung second coming niya. Yung context ng 2 Peter chapter 3 verse 9. Though, kung hindi man natin, hindi po. Hello, Isabel, I am not a priest. I am just a lay person like you. So kung hindi man natin maabutan yung second coming ng Panginoon, hindi man natin maabutan yung second coming ng Panginoon, yung final coming niya, pero alam ba natin kung bukas buhay pa tayo, mga kapatid? Hindi, di ba? So then, because hindi natin alam, ano yung gagawin natin? Umpisahan na natin ngayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi very clear mga kapatid, talagang babalik at babalik ang Panginoon. Kaya nga, di ba, every time dapat tuwing mag-attend ka ng banal na misa, dapat yes, I am a Catholic. Kinikilala ko na si Pope Francis is the successor of Saint Peter. Yan. At ang diocese namin ay sakop. Ang nag-install ng aming bishop ay si Pope Francis. So, it means we are Catholic, hindi lang Catholic na ginagamit yung pangalan ng Catholic. So, yan. Sabi dito ng, di ba lagi natin kinakanta yung si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Okay, I'm watching from Chicago, US. May sana ako. Ang patunayan mo na sa season na sa imahay, kung hindi, isa itong paganism. I-try mo, ikaw ba si Classics ba? Ikaw, akala ko si Isabel ang nagtanong, ay mo. Sige, kung kaya kong sagutin ni Isabel, patunayan mo na sa Jesus yung nasa imahay, kung hindi, isa itong paganism. Okay? So, kung i-search mo na lang siguro, G&G Classics, yung Shroud of Turin. At the same time, kapag picturean ka, ay masasabi mo ba na pare-pareho yung picture mo? Yan. Okay. Sa paganism ba? Sa mga paganism may imahe na katulad ng ganyan. Okay. Patunayan mo rin. Yan. G&G Classics, i-search mo ang Shroud of Turin. Diba? It's kind of similar. At sinasabi ko sa iyo, G&G Classics, na kung picturean ka is hindi naman pare-pareho yung picture na makukuha sa iyo. Okay. So naging out of topic tayo kasi may sinasabi si I just wonder, sabi ni Isabel, I just wonder why most of Pinoys here are not Catholic here on other religious groups. Hayaan mo lang yan sila, Isabel, yan sa mga Pinoy na yan. Kasi, sila yung katuparan ng 1 John chapter 2 verse 9. And then, kung babasahin mo yung sa Matthew chapter 24, makikita natin doon na marami talagang mga tatalikod sa kanilang pananampalataya. At sinabi pati doon sa 2 Timothy chapter 4. Ito
verse 3. Sabi dito sa 2 Timothy verse 4, verse 3. Sorry. Dito sa sinasabi sa 2 Timothy 4 verse 3 and then dun sa Matthew 24, makikita natin dun na marami talagang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Verse 3, for the time will come when people will not tolerate sound doctrine but following their own desires and insatiable curiosity will accumulate teachers and will stop listening to the truth and will be diverted to myths. So yun yung nangyayari sa kanila. So hayaan mo lang sila halayaan mo lang sila na sorry, sapagkat ang Panginoon ang bahala sa kanila. Kasi yan yung sinasabi ng Panginoon sa John 17, I pray that they may be one. And then sa John chapter 10 verse 16, sinasabi doon na God desires only a one flock and one shepherd. Hindi niya kinomisyon yung napakaraming flock at napakaraming shepherd. At hindi rin doon sinabi na magkakaroon pa ng ibang kawan, kundi isang kawan lang. Kaya for you not to be deceived, dapat kung saan kinikilala si San Pedro, kasi kung titingnan natin, si San Pedro yung kinikilala na leader ng simbahan noon sa Biblia nakalagay, then sundan natin kung saan ba nakakunik si San Pedro sa kasalukuyan para hindi tayo malikaw. Okay. So, maybe that is by now mga kapatid. And then dito, lastly, sa gospel, makikita natin na time will come, ay sabi ko nga sa inyo, God is just giving us. So, hanapin mo kung ang isang simbahan, akala mo kinikilala ba dito? Ang simbahan ba nito ay kumikilala kay Pope Francis as Isabel? Kinikilala si Pope Francis as the successor of Saint Peter? Yan, tatanungin mo lang, ang bishop ba dito ay installed ba ni Pope Francis? And ang nag-ordain ba na bishop ay sa pari dito, sa parish priest dito sa isang lugar nito, kung it seems to be Catholic, pero duda ka, tanungin mo, ang pari ba dito ay inordinahan ng bishop na inappoint ni Pope Francis? Pag hindi nila masagot yun, ibig sabihin they are not Catholic. Maybe they are just using the name Catholic, but not Catholic. Yan mga kapatid. So, so hindi sila Catholic, Isabel. Kung sa tingin mo na parang pari, kung minsan hindi ka pa rin dapat basta-basta maniwala kasi baka mamaya Anglican yan, Episcopal yan, or kung anong klaseng simbahan yan. So baka maano ka lang, baka maligaw ka lang. So kailangan alamin mo muna. So hindi natin pwede pangalandakan mga kapatid na mabait naman si Lord kaya okay lang na ganito. No. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo nabubuhay. Kasi bukas hindi natin alam kung ano yung buhay natin. Kung buhay pa ba tayo o hindi. And then sa pagharap natin sa Panginoon, handa ba tayo? Ito yung hahanapin ng Panginoon. Are we wearing the robe that God has provided us or hindi? Sabi dito, then the king said to his attendants, bind his hands and feet and cast him into the darkness outside where there will be wailing and grinding of teeth. So you see. At ang verse 14, sabi niya, marami ang inanyayahan, ngunit iilan lamang ang nahihirang. Many are called, but few are chosen. Actually, lahat naman tayo tinatawag. Pero, ano ba ang pagtugon natin sa pagtawag sa atin ng Panginoon? God is continuously calling us, katulad nung pagbabahagi ko kahapon. Ano ang tugon natin sa kanyang panawagan? Ang sabi nga sa Revelation chapter 3 verse 20, God, the Lord is standing at
the door at our door, knocking. Sabi niya, if anyone hear my voice, sabi ng Panginoon, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, then I will enter his house and dine with him and he with me. So, ang Panginoon ay patuloy na kumakatok sa ating buhay. Patuloy siyang kumakatok sa ating puso. Napagbuksan na ba natin siya or pinagbuksan na natin siya? Mga kapatid. So, yun yung natin, yun yung tanong sa atin. Yun yung word na pagnilayan natin sa araw na ito. The Lord is knocking at my door. Napagbuksan na ba natin siya? Remember, kaya siya nagnanak ay hindi niya tayo pupwersahin or pipilitin na pagbubuksan natin siya. Ang illustration ng isang artist, ang pinto na ito ay walang doorknob sa labas. Ang doorknob ay nasa loob. Ibig sabihin, tayo yung may karapatan na magbukas or hindi pagbubuksan ang kumakatok sa labas. And the Lord is continuously knocking at our door. Napagbuksan na ba natin siya? Pinagbuksan na ba natin siya? Inanyayahan na ba natin siyang pumasok sa ating buhay? Ayan siguro yung parting word na iiwan ko sa inyo mga kapatid. So, shalom, that is by now. Maraming salamat sa lahat ng nag-like sa 3.1 then sa mga nakipag agree, nag-say amen, and then yung mga nag-comment at yung mga nanood at yung mga sumilip. Ang lagi kong panalangin ay nanawa pagpalain ng Panginoon lahat ng mga taong nakakasalamuha ko, whether online or nagkaroon ng connection sa akin in any way, sa anumang paraan, mabuti man or good or positive sa ganitong paraan, ay ipinagpipray ko na pagpalain ng Panginoon lahat ng mga taong naging bahagi ng aking buhay sa anumang paraan. So, kasama na po kayo doon mga kapatid. So, that is by now mga kapatid. Shalom. And maraming salamat din sa mga nagbigay ng gifts at sa mga nagbigay, nag-follow. Ipag-pray nyo rin po ako kasi from time to time ay ginagawa ko ito araw-araw, and then at the same time may mga ministry din kami na in person na ginagawa namin dito sa aming parokya po mga kapatid. Hindi pa ako pare. Hindi ako pare. Ang sinabi ng Panginoon sabi ni C ay, what is the way to heaven? Father, hindi pa ako pare. Ang sinabi lang naman ng Panginoon doon is, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kasi nung naputol or nasira yung relasyon ng tao sa Diyos ay ang isinugo ay ang ating Panginoong Jesucristo. So siya yung daan para makabalik tayo sa Ama. At sinasabi nga sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, kung mag-asala ang tao sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan sa kanila ang Diyos. Pero kung mag-asala ang tao sa Diyos, sino ang maaaring mamagitan? So walang makaganap nun, walang makagagawang tao, maliban na ang ating Panginoon Jesucristo na sinugo ng Aba upang iligtas tayo para panumbalik ang ating ugnayan sa Diyos. Siya yung daan para sa kaharian ng Diyos. Siya yung daan para makabalik tayo sa Ama. Kaya kung makita mo doon sa nung namatay ang Panginoon Jesucristo, na punit yung tabing. So ibig sabihin, nagkaroon na tayo ng access, pagpapakita na nagkaroon na tayo ng access through the blood of the Lord Jesus Christ. Ano pong gagawin? Of course, katulad ng sinabi doon sa Acts chapter 16 verse 31. Ano sabi ng jailer sa kay San Pablo at saka kay Silas? Anong gagawin ko for me to be saved? Believe in the Lord and your household will be saved. Pero kapatid, of course, sabi ko nga sa iyo, it does not end in believing. Sapagkat sinasabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, malinaw naman yun. And then at the same time, sa Matthew 7:21, is sa ating pagsampalataya, hindi titigil doon, dapat magpatuloy tayo.
Mamumuhay tayo sa kabanalan, mamumuhay tayo na gumagawa. Kasi malinaw yun sa Matthew 25:31-46 and then Matthew 7 verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Hindi sinabi doon na sumampalataya ka lang, tapos na. So, dapat maintindihan mo yan. Hindi ka dapat tamad na Kristiyano. At sinasabi din mo sa 2 Corinthians 5 verse 10, lahat tayo ay harap sa hukuman ni Kristo ay tatanggap ng kaukulang ganti, mabuti man o masama ang kanyang ginawa sa buhay na ito. And then sinabi rin doon sa Matthew 25:31-46, sinasabi doon ang linaw sa judgment of the nation, paghiwa-hiwalayin ng Panginoon ang mga tao na parang katulad ng paghiwa-hiwalay ng pastol sa kanyang mga tupa. Sabi doon, ang kanan, ang mga tupa, ang mga kambing sa kaliwa. At sasabihin ng Panginoon, halik kayo sa kanyang kanan, pumasok kayo sa kahariang inihanda sa inyo ng Diyos, sapagkat nung ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain, nung ako'y walang madamit, ako'y pinaidaramtan, nung walang mainom, binigyan niyo ako ng tubig, nung nagkasakit, dinalaw niyo ako at nakakulong ako, ipinuntahan niyo ako. Nagtanong ang mga tao, sabi niya, saan Panginoon? Ang sagot ng Panginoon, whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. So malinaw yun, kapatid. Huwag kang titigil lang dun sa pananampalataya. Hindi sola fide. Hindi sola fide. Hindi, napaliwanag ko na, baka hindi mo naintindihan. Basahin kung isasabihin mo sa akin yung Ephesians 2:8 and 9, bago mo basahin ang Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, basahin mo muna yung Ephesians chapter 2 verse 1 to the following verses para malaman mo yung context. So, hindi ka titigil na, manampalataya ka na lang. No. It is not. Yung wedding garment sa gospel ngayon is yun yung pamumuhay ng may kabanalan. Hindi sinasabi doon na wedding garment is just faith alone. Walang faith alone sa Bible. Kung meron bang faith alone, meron. Pero hindi ito katulad ng tinuturo ng maraming mga pastor, sapagkat ang faith alone na nasa Bible is sa James chapter 2 verse 24. Mga kapatid, may faith alone sa Bible, pero hindi sang-ayon dun sa sinasabi ng mga pastor. Walang faith alone sa Bible. Ito, meron. Meron pala. Pero hindi ito sang-ayon sa kanila. James chapter 2 verse 24, see how a person is justified by works and not by faith alone. So may faith alone pala. Okay? So tandaan natin yun, mga kapatid. Kaya nga hindi natin pwede waldasin. Parang lastly siguro, ikukwento ko sa inyo na yung kwento na narinig nyo na ito. Isang araw ay may isang binatilyo na nahulog or tumalon yata sa ilog, at tumalon din yung isang binata para sagipin siya. And then nalaman na ang batang yun, ang binatilyo na yun ay abogado pala. Then later, sa part ng buhay nung nasagip niya, nagkita sila isang beses ulit doon sa korte. At nung nakita nila sa korte, nagkita sila sa korte, sabi niya, di ba ikaw dati yung nagligtas sa akin? Ang sabi nung judge na dating abogado, sabi niya, I am not here to be your lawyer, but I am here to judge you. I'm not anymore your lawyer, but I am here to judge you. So that is by now, mga kapatid. Shalom, and may God bless us all. May God keep us safe and sound today, kasama ng ating mga mahal sa buhay at ating mga ari-arian. Amen. Now, signing off, my dear brothers and sisters.